Bakit po sila, mga kababayan, wala pong say dito sa West Philippine Sea? Ang ating Vice Presidente, wala pong say sa West Philippine Sea, mga bossing. Ano po? Merong mga nagtanong, ano po ang inyong komento patungkol po doon sa nangyayari sa West Philippine Sea? Ang sagot, no comment. Di ba? Ang sagot ng ating Vice Presidente, no comment. Samantalang eto na po, mga kababayan, meron na pong mga pambubuli na nagaganap sa ating bayan, ang China. No? Tapos sasagutin ka ni Paulo Duterte, ni Pulong. Hindi po trabaho ng Vice Presidente ang magkomento sa West Philippine Sea. Akalain mo yun? Pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, ang pagiging Vice Presidente. Umaasa ang mamamayang Pilipino na sila talaga yung mga mangungunang magsasalita, no? At magtatanggol para sa ating bayan. Kaso po, ayan, nakita nyo naman ang Pangulo. Simula umpisa hanggang huli. Mga bossing, ano sinasabi niya? Ang atin ay atin. Bakit hindi makapagsalita ang Vice Presidente ng, kumbaga, pumapabor man lang sa atin? Pumapabor man lang doon sa laban ng mamamayang Pilipinas. No? Na ang atin ay atin. Atin ang West Philippine Sea. Hindi ho kaya baka dahil po magalit yung mga kasama nila dito? Baka po, yung tatay mo, no, best friend namin. Tapos ikaw magsasalita ka na ang West Philippine Sea ay sa inyo. Yung tatay ni mo, nag-status ko lang. Tapos ikaw magsasalita ka. Kakampihan mo yung Pangulo ng Pilipinas na sa atin ang West Philippine Sea. Kapag ka naman nagsalita ang Vice Presidente, mga kababayan, nang papanig naman po sa mamamayang Pilipino o sa bansang Pilipinas, hindi. Yun na yun eh. No? Pag nagsabi ang Vice Presidente, atin ang West Philippine Sea, kahit bilang mamamayang Pilipino na lang huy, no? Bilang mamamayang Pilipino na lang po, mga kababayan. Pag nagsalita siya, atin ang West Philippine Sea, baka magalit po itong mga ito. 1, 2, 3, 4, 5, o yung mga kausap niya dyan. Pati si Xi Jinping, no? Baka, isa po na naiisip ko, mga kababayan, habang nakikita ko po itong litrato na to, yung sinabi po ni Katrina Ponce Enrile, mga bossing, na ano daw po, merong pondo na nanggagaling sa China, mga kababayan. At rektahan pong sinabi nung anak ni JPE yun, si Katrina Ponce Enrile. Meron pong nanggagaling na pondo galing sa China. Ngayon, ang tatatak sa isip natin, baka kaya ayaw magsalita ng Vice Presidente patungkol sa West Philippine Sea. Baka lang pinagbasihan ko lang dito, yung sinabi ni Katrina Ponce Enrile. Baka si Sara naman, kala ko okay na tayo. Ikat mo nga yung pondo niyan. Ulitin ko ho, ang pinagbasihan ko lang dyan, naisip ko lang dyan mga bossing, yung sinabi ni Katrina Ponce Enrile. Mayroong nanggagaling na pondo sa China. Alam niyo ho, sa isang digmaan, hindi lang po, kanyunan tayo. No, hindi naman po ganun lang eh. Meron pong matalinong diskarte dyan, mga bossing. Ang gagawin mo, yung isang bansa, sila mismo ang paggugulo-guluhin mo. Sila mismo yung paglalaban-labanin mo. Ano? Pag magulong yung bansa na yon, sila mismo nag-aatakihan, focus sila doon sa atake. Tapos tayong kalaban, tayong China,
saka natin sila aatakihin kasi mahina na sila. Pinahina nila yung kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-atakihan po. 'Di ba? Isa sa naisip ko na diskarte yung sinasabing pondo na yun, baka itong mga ito, ano, oh, kasi kung pagbabatayan po natin yung mga nangyayari, mga bossing, panay sila banat kay Pangulong Bongbong Marcos, eh. Oh, panay po paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, eh. 'Di ba? Kahit wala pong ebidensya, banat sila. Adik ang Pangulo, banat sila. Ebidensya, wala. Tuloy-tuloy lang. Yan po yung mga naaanalisa natin, mga bossing. Baka kaya ang Vice Presidente hindi makapagsalita about sa West Philippine Sea, baka totoo nga, baka totoo nga yung sinasabi ni Katrina Ponce Enrile na meron talagang pondo na nanggagaling po sa China. At kapag ka naging kontra yung sagot ng Vice, sorry, no? Kung sakaling pondo sa kandidatura sa 2020, yari, no? Uulitin ko ho, mga kababayan. Hindi korekta ang sinasabi na yung pondo na yun, diretsaan. Pero pinagbasihan ko po doon yung mismong galing po kay Katrina Ponce Enrile. At pinagtugma-tugma ko lang ho, mga kababayan. Kayo na po ang bahala kung yun din po ang naiisip nyo, kung parehas tayo ng naiisip, or iba, ako lang ang nakakaisip ng ganyan. No, sabi ni Erotica Gun, totoo yan, Mark, suportado talaga ng China, mga Duterte. Gusto nila talagang maupo si Sara sa Malacanang. Naku po. Sara Duterte explains silence on West Philippine Sea. Biruin mo ang sasagot sa iyo ng Vice Presidente, no? Kaya hindi ako nagsalita kasi hindi ko role yun. Paano naman yung pagiging Pilipino mo, no? Bilang isang Pilipino, nakabayan namin. Gusto lang namin marinig galing sa isang Vice Presidente bilang isang Pilipino. Di ba, mga kababayan? Kaso po, wala. Matigas sila, eh. Matigas. No, talagang hindi magsasalita po sa West Philippine Sea. Bakit? Kayo na po ang umisip kung yung naanalisa ko po, tutugma po, mga kababayan, sa mga nangyayari ngayon at doon sa kanilang mga kilos at sa kanilang mga desisyon na hindi magsalita para sa West Philippine Sea. Paano ho, mga Boss Chief Amo, sir? Magpapaalam muna ako. Mamayang gabi ulit, naka-live tayo. Maraming salamat muna and God bless po sa ating lahat.